At dito tayo sa player ng Ginebra na kinuha nila noon via trade. Matatandaang ang Ginebra nag-sacrifice noon ng pagkuha kay Jeremiah Gray kahit na ito'y may injury panahong PBA draft, na kung saan ay binigay ng Ginebra ang kanila noong rookie draft na si Javi Gomez Del Llano and Brian Enriquez. So kung sa husay at potential, goods na sana sa Barangay Ginebra, kaya lang hindi rin nagtagal. Naging prone siya sa injury agad. So sa mga hindi familiar kay Jeremiah Gray, kung mapapanood nyo yung mga naging laro nito noon, panahong wala pa ito sa Ginebra, sobrang galing talaga, especially sa scoring. So marami nagsasabi na same daw ito ng laruan ni Jamie Malonzo. Pero para sa opinion natin, masasabi nating mas magaling ito kay Jamie. So wag magagalit yung mga fans dyan ni Malonzo. So kung napanood nyo lang, noon si Gray nung time na hindi pa ito prone sa injury, kaya nitong maglaro sa 1-2-3 position. Sobrang bilis na player at yung pagiging athletic niya grabe rin talaga. Wala ngang takot kung sumalampak siya sa ring, kahit na nga may kalaban talagang hindi pa awat sa kanya ang gagawin. Bukod doon ito ang hindi masyado alam sa tunay na laruan ni Gray. Outside shooter nga po talaga ito noon pa, kahit na malayo bumabanat siya at talagang madalas swak talaga. So kung noon nga talagang wala ka nang hahanapin pa sa laro, andun na rin kasi yung pagiging maayos niyang dumepensa. Kaya di na tayo magtataka na noon kung bakit sumugal ang Ginebra dito, kahit na ito kinuha nila kahit injury pa. So ngayong prone na si Jeremiah Gray sa injury, maraming ang fans ng Ginebra ang nagtatanong, tama ba daw talaga ang naging desisyon ng Ginebra na kinuha nila si Gray noon? So ang sagot dyan para sa opinion natin, tama yan, dahil hindi yan kukunin ng Ginebra kung wala lang. Naging malaking parte nga yan kasi ng matinding kampyonato noon ng Ginebra, at matatawag pang history ang naging champion na to kontra Bay Area. Kaya lang after noon dito na siya muling na injury, at matindi pa dyan after ng ilang months ng pagpapagaling, muli na naman siyang na injury. Kaya naman may mga fans or tao dyan or netizens na may mga nagduduktong na baka nga raw etong si Jeremiah Gray yung tinutukoy sa post ni Sir Snow Badwa, na ayon sa post nito, credit po, one player might no longer return to 100% self after a knee injury. Kuliglig told me his surgery allegedly was not that successful and properly repaired. Gusto nyo clue? Maya na, okay? Ni-enjoy ko pa. Higaan yung bago ng sopa dito sa office na kulay pink. So kung sakali mang ganun nga, pero wag naman sana, ano ang magiging opinion nyo about dito? Speaking of Arvin Tolentino, ngayong restricted free agent na itong si Arvin Tolentino, at ilang games na nga rin ang hindi nalalaroan sa Northport, maugong ang balitang posibleng nakikipagnegosasyon pa raw di umano ito. At may rumor din na matitrade di umano raw ito. Bukod doon, isa pa ang posibilidad na pangingibang bansa nito upang doon magpatuloy ng karir. Isa sa bansang maugong ang South Korea sa liga sa KBL. At batay nga sa latest na balita ngayon, batay sa nabasa natin kay Fast Break, credit po, base sa pagkakaintindi natin, isa ang team ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters na isa sa team sa KBL na tinatarget nga raw di umano etong si Arvin Tolentino. So ayon nga raw sa isang South Korean vlogger, eto raw si Arvin Tolentino ang nangunguna sa listahan ng Anyang na kung saan ipapalit nila sa pwesto ni Javi Gomez Del Llano. So matatandaan namang naunang nabalita na ang posibleng pagkuha muli ng Anyang sa dati nilang player din na si Renz Abando as Asian import, na kung saan ipapalit sana sa pwesto ni JGL. Pero ngayon lumalabas naman na mas target ngayon ng team na ito si Arvin Tolentino. So di na rin tayo magtataka kung bakit nagustuhan nila at gano'n na lamang sila kainteresado sa kababayan nating ito. Dahil may napatunayan na rin nga ito dito sa ating pambansang liga. Bukod sa nakapagkampiyon na noon ito, nito lang ginawaran ito ng award bilang best player of the conference dito sa PBA. At bago pa man mag-expire ang kontrata nito sa Batang Beer, this Philippine Cup nag-average ito sa Northport ng 17 points per game,
7 rebounds per game, and 6 assists per game. At siya nga pala, hindi lang pala anyang team ang nagkaroon ng interest dito kay Arvin sa KBL. Maging ibang team din pala sa KBL na mga naghahanap ng mga replacement for current Asian import nila. So abangan na lang natin sa mga susunod na araw kung magiging or kung ano ang magiging kahihinatnan ni Arvin Tolentino. Kung ito ba'y mananatili sa PBA or maglalaro sa ibang liga gaya ng KBL. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.